Yes, good afternoon po at ito na naman po si Batang, ang inyong host dito sa Pinoy in Korea Broadcasting. So magandang hapon po sa inyong lahat at ito na naman po ang inyong lingkod para magbigay sa inyo ng mga napapanahong balita at mga kaganapan na naganap at nangyari dito lamang nakaraang mga linggo dito sa Korea at sa bansang Pilipinas. Pero ngayon, bibigyan po kayo ng ilang mga ulat at mga programa na inihanda natin dito sa One and Only Pinoy and Korea Broadcasting. Internet-based broadcast na naglalayong makapagbigay ng mga impormasyon, mga balita at mga pantulong na kaalaman para sa ating mga kababayan na naninirahan dito sa bansang Korea at para na rin sa mga impormasyon, kapulutan na impormasyon ng ating mga kababayan diyan sa Pilipinas. Alright, so magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang Martes ng hapon. Medyo makulimlim ang panahon at talaga naman pong inuulan ng lubos ang bansang Korea. At ayon po sa ating ulat, ay kahit po dyan sa Pilipinas ay medyo umuulan talaga po. Hindi medyo, talagang grabe ang ulan po dyan. At may nakita po tayong mga news feeds sa social media na halos 4 na bagyo ang namumuo. Talagang what, ano na nangyayari sa ating globo. Alright, so sa ating mga kababayan dyan sa Pilipinas ay laging ingat po tayo, stay safe, lalo na po dyan sa mga mababahang mga lugar. So bueno, sa ating programa sa araw na ito, ngayon po ay araw ng Martes, ika-23 ng Hulyo. Matatapos na naman po ang buwan ng Hulyo. So ito yung ating mga programa ngayong araw na ito. Ay bibigyan natin mga programa ay tungkol sa kaganapan dito sa Korea nitong nakaraang linggo, particular na sa patuloy ang pag-ulan. Umuulan, umaaraw, pero nitong nakaraang mga araw talagang matitindi yung mga buhos ng ulan. So may kinalaman dyan, magbibigay po tayo ng ilang mga ulat tungkol dyan. At mayroon din tayong magagandang mga balita para sa ating mga kababayan na mga manggagawa dito sa Korea. At mayroon din tayong mga kinalap na mga mainit na balita dyan lamang sa Pilipinas. So muli, ito ang inyong host, si Alex, at ito ang Pinoy KR Broadcasting. Magandang araw po sa inyong lahat. Alright, so para sa ating balita ngayong araw na ito, ibibigay natin ay tungkol nga sa naganap na pag-ulan itong nakaraang mga araw dito sa bansang Korea. Dahil nga sa nagkaroon ng sunod-sunod na mga pag-ulan dito sa bansang Korea nitong mga nakaraang mga araw, particular na noong Linggo at Lunes, so nagkaroon po ng maraming mga baha o malawakang pagbaha. Kung may kinalaman dyan, ito po yung ating ulat. So ito nga, ito pong larawan na ito o video na ito ay kinuhanan ng inyong lingkod nitong nakaraang Lunes habang matindi ang bugso ng ulan. So bumuhos nga ang pag-ulan, napakalakas na pag-ulan sa buong Korea, particular na sa Seoul at sa katabing rehiyon nitong nakaraang mga araw. Na humantong sa paglikas ng daan-daang residente dahil sa mga matitinding pagbaha. Ang hilagang bahagi ng lalawigan ng Gyeonggi na nakapalibot sa Seoul ay kabilang sa matinding tinamaan ng pagbuhos ng malakas na ulan. Kabilang dyan ang Paju na malapit sa inter-Korean border na halos nakaranas ng oras-oras na pag-ulan na may 75.1 mm na precipitation po. Ang naipong pag-ulan sa mga lugar ng Paju mula noong hating gabi hanggang ika-6 ng umaga noong nakaraang Lunes ay umabot hanggang sa 143.5 mm po na precipitation at humantong sa pagsuspinde ng mga serbisyo ng subway line number 1 sa mga lugar hanggang sa rush hour ng umaga. So makikita nga natin dito yung larawan na kinuha natin sa ilang mga kilalang pahayagan dito sa Korea. Nakita natin talagang matindi ang pagbaha. Ang buhos ng ulan ay humantong din sa pagkansela ng 25 international na flight na
umalis mula sa Incheon International Airport mula noong hating gabi ng Lunes hanggang ika-8 ng umaga, habang 4 na iba pa napilitang bumalik matapos ang paglipad. Pero sa naturang pag-ulan, wala namang naiulat na mga nasawi. Pinakahuling pag-ulan, ngunit may ilang kaso po ng mga pinsala na naidulot, bilang na ang mga natumbang mga puno, kahabaan ng mga lansangan, binahang mga tahanan at mga aksidente sa trapiko dulot ng madulas na kalsada. So, yun nga po ang ulat ng kapanahunan dito sa Korea at sa katunayan hanggang sa ngayon ay talagang napakakulimlim pa rin po ng panahon. So ito nga dito sa Korea, pag ganitong mga kabuuanan ng Agosto, ito yung tinatawag na summer vacation ng ating mga kaibigan, mga kababayan na nagtatrabaho dito. Pero mukhang hindi yata magiging summer vacation, ano? Sa halip, ito ay naging rainy vacation. Rainy vacation. Ganun pa man, kahit ganito ang kalagayan, ay enjoyin pa rin natin po ang ating bakasyon. Yan sa ating mga kaibigan na manggagawa. At ingat-ingat po tayo, ano, lalo na doon po, particular na doon po sa ating mga kababayan na nagtatrabaho sa mga farm, then sa mga construction area. At doon din po sa mga nagmamaneho ng pabalik-balik dahil sa kanilang trabaho. So ingat-ingat po tayo, mga landslide at madudulas na daan, mga baha, particular na kung dadaan tayo sa mga mahahabang mga tunnel dito sa Korea. Bino, ito naman po, ano, isa naman po itong masayang balita na nais nating ibahagi sa inyo. Masayang balita naman po tayo ngayong araw nito. Matapos ang nakadidismayang balita dahil sa mga pagbaha, mayroon din naman tayong magandang balita. Yan po ay may kinalaman sa naging desisyon ng gobyerno ng South Korea na simulan ang pagkuha ng aplikasyon para po sa pagkuha ng mga Filipino caregiver. Alright, natatawa po yung ating mga kababayan. Okay. So yan nga po, sinimula na ng pamahalang lokal ng Seoul ang pagkuha ng mga aplikasyon para po sa pagkuha ng mga Filipino caregiver. Pero ang gobyerno ay nagsimulang kumuha ng aplikasyon mula sa mga mamamayan ng Seoul na gustong tumanggap ng serbisyo sa pangangalaga na ibinibigay ng mga Pilipino. Alam naman natin, ang ating mga kababayan, mga Pilipino ay talaga namang kilalang kilala pagdating sa bibigay serbisyo, caregiving, ano. Pero sa unang pagkakataon, ito ay ngayon lang mangyayari na ang bansang Korea ay kukuha ng mga caregiver, na service ng ating mga caregiver. Ayon sa ulat, sa darating na Setyembre ay darating dito sa bansa ang halos 100 manggagawa. Ayon yan sa Ministry of Employment and Labor at ng Seoul Metropolitan Government. Sinabi ng mga opisyal na makakatanggap sila ng mga aplikasyon mula Miyerkules hanggang Agosto 6 sa pamamagitan ng mga mobile application ng dalawang service firm. Mobile application na makikita nyo sa screen, yan po ang dalawang mobile app or service firm na kung saan ay gagamitin para mag-apply or magpasa ng application para doon sa mga gusto pong kumuha ng caregiver service. Ito po ang Derijubo o sa English yan ay tinatawag na assistant housewives o Derijubo. At ito naman pong isa ang tinatawag na Doorbum Plus. Bueno, ang pilot project na ito na inilunsad ng gobyerno ay isang bahagi ng pagsisikap ng gobyerno na malutas ang patuloy na mababang birth rate ng bansa. Bueno, ang naturang programa ay naglalayong tulungan ang mga Koreanong magulang na alagaan ang kanilang mga anak sa abot kayang halaga sa tulong ng mga dayuhang manggagawa. Bueno, ang caregiver ng mga Pilipino ay bibigyan ng E-9 na visa ay itatalaga sa pag-aalaga ng mga bata
tulad ng pagpapakain, pagbibihis at pagpapaligo. At syempre pa ay kasama ng iba pang mga gawaing bahay. Maaari din silang atasan, tumulong sa iba pang mga gawain na kailangan tulad ng mga aktibidad sa pamamahala ng sambahayan. Ang mga caregiver ay bibigyan din ng kontrata at magtatrabaho sa loob ng 6 na buwan at pwede namang magpatuloy kung gusto nila at ng kanilang mga amo o pinagsisilbihan. Meron din silang mga tirahan na itinilaga sa lungsod. Bueno, kung magtatagumpay daw ang pre-trial na ito ng programa ay inaasahang lalawak pa ang proyekto sa ibang mga lungsod at rehiyon sa buong Korea. Masayang balita yan. Sa pakikipagtulungan sa mga inatasang ahensya ng Pilipinas, pinili kamakailan ng mga opisyal ng sentral at lungsod ng Korea ang 100 manggagawa na ito na nakatugon o nakapasa sa pagsusuring medikal, sanayan sa wika at iba pa na kinakailangan para sa programa. So, Beno, base sa napagkasunduan, ang mga caregiver ay babayaran ng halagang 9,000 won or 9.861 na may katumbas na $7.12 kada oras para sa kanilang mga serbisyo ngayong taon at tataas ng $10 or 10,030 won sa susunod. Napakagandang balita yan. So kung $10 or $7, mapatak yan ng halos 400 per hours or mas mataas pa. Bahala na po kayong magkwenta. Pero napakaganda pong nakataon nito para sa ating mga Pilipino, mga kababayan, particular na mga Pilipina na nagnanais na makapagtrabaho bilang caregiver dito sa bansang Korea. Talagang ang ating mga kababayan ay kilalang-kilala, particular na dyan sa Singapore, sa Hong Kong, at sa iba pang mga lugar sa Israel. Pero ito po yung unang pagkakataon na kukuha ang Korea ng caregiver. Kaya yan na nga po, magandang oportunidad yan para makapag-apply po tayo. O maaaring kumuha kayo ng impormasyon o mga karagdagang impormasyon, maaaring sa PUAA or sa Embahada. Alright, so masayang balita yan para sa ating mga kababayan diyan sa Pilipinas. Bueno, may karagdagan tayong balita. Ito naman ay dyan sa pangyayari, dyan sa nangyaring sunog dyan sa Cavite. Ayon sa ulat, nagdeklara nitong Miyerkules, nitong nakaraang linggo ng state of calamity ang Cavite City matapos namang mawala ng tahanan ang 900 pamilya ng Badyaw sa malawakang sunog na naganap noong Hulyo 14. May kinalaman dyan, panoorin po natin ang isang video. Yan nga po, makikita natin dyan ang isang napakalaking sunog. Ang video na ito ay kinuha natin sa ulat ng 24 oras. Pero idineklara nga po ng Cavite City ang state of calamity. Pag sinabing state of calamity, yan po yung paggamit ng lokal na pamahalaan ng mga nakalaang pondo para sa mga residente na lungsod sa panahon ng mga kalamidad at maging sa mga hindi inaasang sitwasyon o emergency. So nitong nakaraang linggo ay tinupok ng apoy ang mga kabahayan sa Barangay Dalahican ng lungsod kung saan nasa 900 pamilyang Badyaw po ang inilikas at pansamantalang nanunuluyan ngayon sa mga evacuation center. Sa loob lamang ng ilang oras, ang tirahan na pinaghirapang itayo ng mahigit 900 mga pamilyang Badyaw sa Dalahican, Cavite City ay biglang naglaho, naging abo dahil sa sunog. Makikita natin sa larawan na kinuhanan ni Christopher Dampitan po ang kalagayan ng sunog. So nakakaawa naman po yung ating mga kababayang Badyaw na naapektuhan ng sunog na ito at makakaasa tayo na sila naman ay pinaglalaanan ng kinakailangang assistance ng mga pamahalaan lokal diyan sa Cavite City. So, nalulungkot nga tayo diyan sa naganap na kasunog na yan, nakalulungkot sapagkat tag-ulan ay tinamaan pa ng sunog. Ibig sabihin walang bahay, napakahirap pag ganitong tag-ulan. So ingat-ingat lang po tayo mga kaibigan, mga babayan diyan sa Pilipinas, partikular na po o lalo na sa paggamit ng mga apoy.
o pagsisindi ng ating mga niluluto, ano po, diyan sa ating mga kuryente. Medyo yata dumarami mga sunog na nagaganap dito sa atin sa Pilipinas. Alright, ito po hindi rin magandang balita. Kung doon naman po sa mga mahilig magmanok, hindi magandang balita ito para doon sa mga mahilig magmanok. Sapagkat tumaas daw po ang presyo ng manok. Halos papalo ng 250 kada kilo. Ay kung tayo po mahilig sa manok, ay mukhang mag-iisip-isip po tayo na magmanok. So, ayon sa ulat ay patuloy daw pong nakikipag-ugnayan ang Department of Agriculture sa poultry sector sa gitna ng pagtataas ng presyo ng manok sa merkado. Sa inilabas na retail price range ng bantay presyo ng National Capital Region noong Martes, Hulyo 16, umabot na sa 190 pesos hanggang 250 pesos ang presyo kada kilo ng manok. Kung ikukumpara sa retail price ranges noong nakaraang buwan na 160 pesos hanggang 220 pesos, tumaas ng 30 pesos ang naturang produkto. Kaya naman sa isa umanong ambush interview kay Undersecretary Deogracias Victor Stabiliano, sinabi nito na patuloy umano silang nakipag-ugnayan sa apektadong sektor upang makapagbigay ng intervention. Talaga naman po nakakaawa, yung mga kababayan natin na mahilig magmanok, gusto magmanok, lalo na ngayong maulan, tinolang manok, pag ganitong napakamahal ang manok ay siguro ay mapapaisip nga po tayo. Gayunpaman sa palagay ni Sabillano, hindi raw magtatagal at babalik din naman umano sa abot kayang presyo ang mga manok. Samantala, ayon naman kay United Broiler Raisers Association o OBRA President Jose Gerardo Feliciano, hindi umano makatwiran ang kasalukuyang presyo ng manok kada kilo kung ikukonsidera ang 70 pesos hanggang 75 pesos na tubo mula sa farm gate price. Pero inaasahan naman niya na bababa ang presyo ng manok sa katapusan ng Agosto kasabay ng pagtataas ng produksyon nito. Nga po, medyo lalo na ngayon, napakaulan dito sa Pilipinas, napakahirap kumita, nagtataasan ng presyo, mga pangunahing mga pang-ulam. Sana naman ay ang isda ay hindi sobrang mahal. So kung hindi kayanin ng manok, hindi isda muna tayo. Lagay ko yung presyo ng baboy ay napakataas. Kaya talaga naman dyan sa ating mga kababayan minamahal dyan sa Pilipinas, talagang tiis-tiis lang po at maigi o mabuti yung may mga kapamilya na nagtatrabaho sa abroad at maaari naman silang maka-avail ng mga naturang produkto kahit medyo may kamahalan. Pero majority ay talagang napakahirap. Tiis-tiis lang po at sana nga'y bumaba ang presyo ng manok. So yan po yung ating mga balita at ito uli, punta naman tayo sa magandang balita. Ito naman po, great news po talaga ito para sa ating mga kababayan na mga OFW. Bakit natin sinabing great news? Great news. Great news sapagkat yan sa second sa NAIA ay nagbukas na umano ng isang OFW lounge sa Terminal 3. So, ang mga overseas Filipino workers or OFW na naghihintay ng kanilang flight ay mayroon ng sariling komportableng lugar. Yan. Sa loob ng Ninoy Aquino International Airport or NAIA. Terminal 3 po, Terminal 3 sa Pasay City. May kinalaman dyan, panoorin natin ang isang video na kinuha natin sa isang file video. Ito ay kinuha sa OWA member. So yan nga, makikita natin dito sa video, launch para sa mga OFW dyan sa Terminal 3. So noong Biyernes nga ay formal nang binuksan ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang OFW lounge sa NAIA Terminal 3 malapit sa Gate 7 na idinisenyo upang bigyan ng kaginhawahan ang mga modernong bayani ng bansa na naghihintay sa kanilang flight. Napakaganda nga po yung balita. Bueno, ang lounge ay kayang tumanggap ng humigit kumulang 200 pasahero.
no, ayon sa ulat. At ang OFW lounge sa Terminal 3 na ito ay kompleto sa mga serbisyo tulad ng charging station, may libreng pagkain, at mga resting area para sa mga komportableng paghihintay ng ating mga kaibigan, mga OFW bago mga ito mag-flight ayon sa OWA Administrator na si Sir Arnel Ignacio. Pero ang launch tree ay pinasinayan o ginawa ng SMC-led consortium o pag-aari ni Sir Ramon S. Ang, isang pribadong katuwang ng gobyerno sa rehabilitation ng NAIA. So napakagandang balita ito para sa ating mga kababayang OFW. Ayan, so nakita nyo ang video, So marami pang nagbukas umano noong Enero ang unang OFW launch sa Terminal 1 dyan sa Parañaque City. At marami pang mga launch na kagaya nito ang ilalagay din sa mga international airport tulad ng Clark, Pampanga, Mactan, Cebu at Davao. Yehey! So napakagandang balita yan. Ako'y pauwi. Malapit nang umuwi. So tatry natin makapasyal dyan sa launch 3 na yan. Kuhanan natin ng video para may pakita sa inyo mga kababayan. So talaga namang kailangan ito sapagkat minsan pagka nadidelay nga yung flight, minsan wala pang maupuan, dahil lalo na kung marami po yung mga tao dyan sa airport, walang maupuan. Minsan nakita natin nakaupo na sa mga floor, sa mga sahig, So itong lunch na ito ay talaga namang napakagandang serbisyo. So pinasasalamatan natin ang OWA sa kanilang programa na ito at talagang malaking tulong ito para sa ating mga kababayang OFW. Alright, okay, sa ating mga kababayang gustong umuwi, try po nating dumaan dyan. Okay, dito naman tayo sa Korea, balitang Korea, ito naman tinatawag nating balitang wow. Yes, balitang wow. Balitang wow. Alam nyo ba na may dalawang basurero na nakakita ng 18 million won? Napalaking pera po niyan, 18 million won. At nakita nila ito sa basurahan na nasa loob ng isang matres o sofa na napatapon. Pero ibinalik nila ito. So may kinalaman dyan, panoorin natin ang isang video na ito. So dyan nga, makikita natin yung dalawang lalaki na nagtatapon ng mga gamit sa basurahan ng isang apartment complex. At minapansin sila nakakaiba sa isang kutsyon o matres katabi. Nabigla sila nang makita ang malaking halaga na nakatago sa loob ng kutsyon. Balit sa halip na kunin at itago ang pera, agad na tumawag ang mga ito ng pulis. Matapos i-dokumento o i-search ng mga pulis ang pera at imbestigahan ang apartment complex, natagpuan naman nila ang orihinal na may-ari ng naturang pera na napatapon. Ang pera ay pag-aari pala ng isang lola na po. Edad 80. At ayon sa kanya ay inipon niya ang 1 milyong won o $747 na buwan ng allowance na natatanggap niya mula sa kanyang anak at inilagay ang pera sa kutsyon. Gayunpaman, hindi niya sinabi sa kanyang pamilya ang tungkol sa taguan ng kanyang ipon. Ang matandang babae at ang kanyang pamilya ay nagpapasalamat sapagkat napabalik ang pera. Wow! What? Yehey! So, what talaga? Yehey naman talaga. Balitang wow po dito sa Korea, meron tayong mga nabalitaan nga ng mga ulat na may mga ganitong ulat na napatapong mga malalaking halaga. Sa susunod natin mga programa, makikita uli natin yung namang ginto, 2 gold bar na napatapon at napabalik din naman. So yun yung ating balitang wow. So, yan po ang kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito, araw ng Martes, ika-23 ng Hulyo. At sana po naman nagustuhan ninyo ang ating programa. So ito muli ang inyong host, si Alex, at ito ang Pilipino o Pinoy in Korea Broadcasting. So muli, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa susunod po nating programa sa susunod na linggo. Bueno, makatapos nga po yung balita ay handugan ko naman po kayo ng isang musika. Mula sa Chicago, You're the Inspiration.
I want you here with me.